service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:09. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga. Good morning sa ato mga nakatuto karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Kag sa Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Ako si Bing Pabiona, talos anay temporaryo sa inyong regular anchor sa kay JP Hervas. Subong yang aga nga ato nga pagatutukan ang pila sa mga update from the Iloilo Provincial Veterinarian Office. Mangin ko upod naton in a while si Dr. Darrell Tabuada. Ibalo naton ang pila ka mga update, no, particular sa mga ginapatuman nga mga program under sa iya sining nga opisina. Bananta may mga vaccination, no, sang rabies kag iban pa ng mga iban pa nila nga mga ginapatuman nga mga proyekto and programs sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Pero magabatong man kita report mga kabyanan from different government agencies, local government units sa bilog nga Western Visayas. Kag ang aton siningan na monitor, no, nabatian naton kaina sa Iloilo Morning kaupod kay Janelle Baclay with Emerald Santiagudo ang update tuhoy sa palarong pambansa nga ginahiwat mga kabyanan sa bahin sang Agusan del Sur, no, may taga Region 6 ang nakakuha na naman sang gold, may ara sa bahin sang pila ka mga provinces nga nag-join sa amo iya nga palarong pambansa. Also mga kabyanan ang aton sa iya nga pagkuha man sa mga update coverage subong iya nga aga from the Department of Science and Technology. Pila lang ina mga kabyanan sa aton sa iya nga mga igadulo nga mga impormasyon subong iya nga aga sa inyo. Siyempre pa, ang ginatanaman natin nga pagpadulong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa bahin sang Japan. Kag ang pilaman ka mga luyag naton mabatian, no, ang mga national news, particular sa bahin sang Senado and syempre sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. That would be by next month na.
Philippine Standard Time mga kabyanan, it's 9:13. Radyo Pilipinas, report. Magako kita sang report from Department of Education, particular ang pagtutok naton sang medal tally, no? Ang ato gina diri gina hatagan pagtamod ang mga atleta naton from Western Visayas. Kay tiyang pambato naton ang province of Iloilo and the rest of the provinces sang Region 6, no? Kay wala na ang Negros Occidental, no? Lain ang iya sa iyang representasyon, NIR na sila. So hibalo naton bala ang pinaka-latest, no? Upod kay Miriam Grace Erenieta. Yan, good morning. Miss B, good morning sa imo ka good morning no sa aton nga mga tagpalamati sa programa Balita Issue kag iban pa Miss B no sa update naton sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 na ginahiwat sa karon sa Agusan del Sur ang Western Visayas Miss B no or Western Visayas Regional Athletic Association o kung mas kilala sa tawag nga The Champs nakakuha na Miss B no sang 3 ka gold, Wow. 4 ka silver kada 4 man ka bronze. Nagapangaduwa Miss Bing ang Wivraa sa ato no ang number 1 diri Miss Bing gid-mention nimo kaina ang Negros Island region. Ang NIR naton Miss Bing naka-secure diri no sang 4 ka gold, Wow. 1 ka silver kag 1 ka bronze. Kadto kita anay Miss Bing no sa aton diri sa Western Visayas sa sinino nga nagapadayon naton nga palarong pambansa. So based diri Miss Bing sa nakapitan man naton no nga datos actually ginabantayan naton Miss Bing ang website siguro kay Tito Damo ang naga-access diri no mahinay-hinay ang aton nga connection or mahinay no or galag no ang connection but nonetheless Miss Bing diri no nakakuha kahapon Miss Bing ang aton nga trackster nga si John Del Rosario amo ini siya Miss Bing ang labing una naton nga gold medalist sa secondary boys sa 400 meter dash. Kung hindi kita magsala Miss Bing gikan ini no si Del Rosario sa Numancia Integrated School no sa probinsya sang Aklan. So siya ginin siya ang first ever nga gold medalist gikan diri no sa aton sa Western Visayas. May ara man kita Miss Bing no sa aton nga datos may ara man kita nga nakapitan nga datos nga ang may ara kita sa duha pagid ka gold medalist diri no si Thea Grace Clark para ini siya Miss Bing sa individual blitz chess nga taga Iloilo City. Ang ikatatlo Miss Bing nga nakakuha sang gold si Thea sa gihapon upod diri ang iya nga kapid si Maya Claire Clark nga nakakuha man no sang gold. Ini sila duha Miss Bing no naghampang ini sila sa gold naghampang ini sila sa team blitz sa chess category. Kadto kita Miss Bing sa aton nga silver medalist medalist diri si Mika Kainano nga sa team nila nga duha ni Thea nakakuha sila gold pero si Mika Miss Bing sa individual blitz chess nakakuha ini siya sang silver medal taga Iloilo City ini siya. Si Angelica Belandres nakakuha sang silver secondary athletics. Lakip man din no si Narish Alimudyan nga gikan ini siya sa Pasay City. I think Miss Bing siya ini ang first ever nga medalist from SDO Pasay City. So nakakuha ini siya sang silver medal secondary athletics. Ang another pagid nato nga silver medalist amo si Jessa Mayo Lohio sa athletics naman ini siya Miss Bing no sa elementary. Pagabot Miss Bing sa bronze no may ara makita nga bronze diri si Angel Villagracia sa secondary athletics final. So amo ini siya so far Miss Bing no ang aton nga nakapitan nga datos pero Miss Bing do nag-refresh no sa pag-refresh naton bag ulang do nagdugang pagid ang aton nga medals no diri sa Western Visayas kiti kaina ang mention naton as of 8:50 AM. So subong ginatry naton nga i-refresh no as of 9:18 AM kung pila na bala no ang aton nga gold medal diri sa Western Visayas. Pero kaina gid mention naton no sa aton nga NIR Miss Bing nagaarang ka gid 4 na gid ka gold, 1 ka silver kag 1 ka bronze. Sa mga nagliliga nato Miss Bing no nga edisyon ang
Visayas, Miss Bing, sa mga first few days, nag-aarang ka, gidman, ang NCR naton, kagang aton nga Calabarzon, ang Region 4A naton, Miss Bing, do mga later days pa ini sila. Pero amo ini siya ang balantayan, kiti hambagan ini mo nag-separate ang NIR sa aton sa Western Visayas. Kung lantawon naton, kung bala, no, ma-retain sang Wivraa ang rank 3 sinino nga position or maunusan ini siya sang Negros Island Region. And as of 9:18, mention mo yan, mga pila na, kainahambal mo 4 ang sa Western Visayas? Ang sa Western Visayas, Miss Bing, may ara kita no sang tatlo Tatlo lang ka gold. Pero doon nagdugang, Miss Bing, ang aton diri nga bronze medal, apat sa gihapon. Pero ang na-mention natin gali kaina, si Angel pa lang. Ang the rest natin nga bronze medalist, amo Sanday Faith Arjuna from Iloilo Province, sa Blitz man ini siya nga chess individual. Pag-abot na sa Blitz team, sa gihapon si Faith Arjuna, kaupo diri si Mulien Ember Babaw, kag si Andrea Balbonting gikan man sa Iloilo City and Iloilo Province for our Blitz team. And another pagin nga bronze medalist naton sa Nairobi Cartera, si Ruslan Palma nga I think Miss Bing taga Pasig City ini siya, kag si Hans Leo Villorente, nakakuha ini sila sang blitz sa team category sa aton nga chess. And Negros na meaning kung waay naglasipak ang Negros sa Western Visayas, may 8 na tani, no? Kung wala nagsipak, Miss Bing, may aran tani kita 7 ka gold, 5 ka silver, kag 5 ka bronze. Pero ang sa Negros Island natin, abi Miss Bing, dubala diri ang Negros Oriental and Siquijor. So that's why nga hindi makita ka siguro if ever no nga kita gimang kapanguna, but based Miss Bing sa mga previews nato no nga mga pag-monitor man kada mga first day, second day dira Miss Bing no nagapanguna ang Western Visayas. Pero there was a time, Miss Bing, no, 2023, kung madunduman sang aton nga mga tagpalamati, naka first runner-up kita, kiti champion man that time, and CR. Leading kita, Miss Bing, no, even gani sa last days ang competition, pero may naghingagaw ang NCR. So that's why nga hindi natin mabalaan kay ang Calabarzon, hindi na mapaperde. Unless matapos, Miss Bing, until May 31, ini no, ang aton nga palarong pambansa, not unless nga malawag no ang official medal tally sang aton nga palarong pambansa. That's the time siguro nga makahambal kita, Miss Bing, nga confident kita sa resulta. Pero ang pahayag diriya sa aton sang Department of Education Region 6, wala nagamatter no ang medal. Sang importante diri, Miss Bing, no, ang mga sportsmanship, no, ang unity sang aton man nga bugos nga delegation. So balantayan gid, no? So athletics, swimming, chess, ball games, ano pa, mga karate, ano na pa naman? Mga taekwondo. No. Amo na siya ang balantayan kiti sa mga amon sa ni Miss Bing, no, nga mga sports, hindi man magpaulihi ang NCR, no. Kaya sa mga previous gani nato, Miss Bing, no, nga mga interview yung pamangkot naton, ano ang reason kiti nga sa ulihi nga part or ulihi nga mga team, no, nag-aarangka ang NCR. That is because, Miss Bing, no, siguro time for us man, no, nga i-improve man ang mga facility naton diri, no, sa Western Visayas, and at the same time, no, suportaran sang aton man nga mga LGU ang tagsa nila, no, ka mga sports development programs para nga we have seen, no, ang Western Visayas wala ginagapaulhi siguro, Miss Bing, no, kinahanglan pagid nato no santugang pagid siguro no nga mga facility para no nga mi ara sang lugar ang aton nga mga atleta nga maka-practice. Balanta ang province of Iloilo full support diba sa sports mga programa nila para ma-improve giniman niya ang mga atleta from Iloilo province. The likes man sang sang mga iban nga mga local government unit sa bahin sang Barotac Nuevo, famous sila sa sa football. So amo na nga ton pambato dito. Miss Bing, try nato no ma-reach out ang aton man nga coach, no, sa elementary boys sa aton no nga Wivraa, represented by Barotac Central Elementary School, no, si Coach Sam Flores. Pero last year, Miss Bing, hindi kita magsira, naka-silver medal ini sila ang aton no nga football. So balantayan, Miss Bing, for this year kiti do man na
sa mga previews naton nga palarong pambansa nagka-champion man abi ang ato nga representative from Barotac Nuevo. Kag sakto ina Miss Bing no ang Iloilo province naton, Iloilo City. Kag syempre highlight naman diri no ang uswag Ilocos Party List si Congressman si Congressman Jojo Ang nga amo ini siyang isa sa mga instrumentalities no sa pagtukod sa mga sports, for example sa Pasay City nga sports complex Miss Bing. Kag syempre ang plano niya no nga hindi lang diriya sa aton sa Iloilo but other provinces matindugan no sang ila man nga sports arena para nga may mga lugar man no ang kabataan, may venue ang aton nga kabataan. Kabin pa nga doon to ako nabatian sa aton nga mga tagpanamati but nagaplano kita no nga magbid for the 2028 palarong pambansa ang Pasay City. So maayo gid no nga maplastar bala Miss Bing no ang aton nga mga facility para in time nga i-validate ini kung may ara gyud makita ikasarang makita nga ti ni ara kita sa mga facility nga intended no nga hampangan sang aton man nga mga athletes kiti subo nga palaro Miss Bing more than 11,000 ini siya nga delegates. So base sa pananglit no nga kita ang mag-host no sa 2028, so diin naton ini sila ibutang kumbaga no ang delegates naton nga 11,000 diin ini sila mahampang ang mga venue. So dako nga challenge for our LGUs no nga magbutang gid no sa mga facility naton Miss Bing para mahampangan sa mga athletes naton. Yes, balantayan gid na yan no ang resulta kay ti parents kabala sa mga kabataan. Didto ka man support ka man to pero ti diin pwede nga updated gid kay sa aton programa from kada oras lang mo no. Yes. So diin sila pwede makabantay sang result. Yes, Miss Bing no sa aton ni ara kita website no ang aton nga palarong pambansa amo ini siya no ang palaro to Agsur 2026 nga website naton pero patience lang sa aton Miss Bing no nga mga tagpalamati kiti do kung sa loading Miss Bing do mahinay-hinay no ang pag-load no sang sinima nga website but nonetheless sa Facebook page sang DepEd Region 6 Miss Bing ni ara kita dira no sa mga ongoing naton nga mga Facebook live nga pwede lantawan no sang aton nga mga tagpalamati. So as of now Miss Bing no mi ara kita hampang futsal secondary girls Region 6 versus Caraga nga ginahiwat sa San Francisco Municipal Gym, and mi ara makita no sang table tennis nga nagapadayon subong, and mi ara makita sa aton nga volleyball elementary boys. So Pwede sila sa aton Facebook pag gina-share naton basta sa Western Visayas, di ba yan? Yes, Miss Bing. Ang aton nga resulta Miss Bing no bantayan sang aton nga mga tagpalaman in a while no kay i-post naton ang latest no nga medal tally naton for the ongoing palarong pambansa. Okay, so balantayan gid monitor ka mga kabyanan diri sa Radyo Pilipinas, also sa website sang DepEd and Yes, sa ila Miss Bing. Facebook page. Yes. Yes, thank you yan. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Daw ka halawat-hawat mga kabyanan sa mga gina-report sa ato, no? Particular sa mga parents, siguro ang ilang mga ilas ni iyang mga pagbantay sa ilas ni mga athletes nga kabataan, no? Nagahawat-hawat man. Kita gani nga nagapamati lang kung ano kabanse na ang Western Visayas compared sa other regions, no? Nga naga-participate iya sa palarong pambansa 2026 ang ginahiwat iya sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa ilo kita mga kabyanan sa Land Transportation Office, mga program sinisang LTO mga kabyanan, balantayan man no, sa mga theoretical exam nila sa luyag magkuha lisensya, no? Driver's license, kag iban pa. May iban pa gid do scholarship program ang hibaloon nato nini with Janelle. Jen, go ahead Jen. Reschedule mambing sa LTO Region 6 ang natarana kung tani nga pag-lonsara sang sining scholarship and livelihood program sang ahensya nga hiwaton sa Iloilo Convention Center. May 27 supposed to be ang schedule, buwas na ini. Ugaling gin paiway ini tungod man sang pila ka mga konsiderasyon, especially sa
guest nga gin-invite sang aton siniya nga LTO kay sa una nga plano sa ina sini nga anunsyo maabot gid kun tani si Secretary Lacanilaw sang LTO 6 no nga magalunsar sang sini nga programa. Ang ining scholarship livelihood program sang ahensya kuan ini ang isa ini sa mga pilot programs sang LTO nga ang Western Visayas amo ang una nga ma-implement sa diin nga ang aton sini nga mga naga-apply sang lisensya o kung driver's license hatagan sila sang libre nga training hasta nga makumpleto nila ang tanan nga mga requirements para nga marilisan sila sang mga lisensya. Ang libre nga theoretical driving course gina-offer ini sang LTO kay sang una ang nagatanyag sini ang mga driving school. So ini may opportunity ang aton nga mga aplikante nga sa baylo nga sa driving school, mga private driving school ni sila, releasan sang certificate, ang LTO na mismo ang maghahatag sa ila sang libre kay ginabayaran mo na mo. Mabayad ikaw sa driving school kay sila na mahatag sang lecture kag mapadrive sa imo da practical driving kag madamo pa. So ini gin-maximize ang LTO ang ila target number. Ginapili nila ini ang mga qualified, so depende ini sa matabo sa evaluation and screening bago ang submission sa ila siniya nga mga aplikante. So Mga pila dyan ang number of... sa nagbigan no ang pinakauna nga naging himo sa aton sining LTO do nag-accept sila sang 300 application sa libre nga theoretical driving school seminar. Ang na-qualify daw yara sa 183. So may yara sing screening laban-laban sa exam nga ginahatag nila, gina-screen ina nila kung sino ang magapadayon. Ugaling kay simpre pilot episode pa lang ini, pilot pa lang ini nga implementation sa programa, amat-amat lang no kag sa launching gidtani i-anunsyo ini May 27 ugaling watch out lang sa schedule kay i-anunsyo lang ina sa aton siniya nga Land Transportation Office ang programa dira sa may Iloilo Convention Center. So from May 27 wala pa sang petsa kung saan ogid mapadayon ang ini nga region wide na siya ang iya lang nga ano. so bilogid ni nga Western Visayas ang tanan nga mga opisina. May interesado bala dyan nga mag-join sila dira din sila makuha application. Mayara ini sang online nga application kag mga QR code sa mga gusto magpa-pre-register kag may compliance nga gina-submit kay hindi man tanan mangin libre no kundi may mga slots lang gid nga gina-offer ang LTO para nga ma-accommodate ang mga luyag mag-apply mambing. Okay, sige. Amo na madulong nato ang report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, Janelle Baclay, mga kabyanan, sa update sa hiwaton sang Land Transportation Office sa paghiwat sini sang scholarship no sa magakuha sang exam sang theoretical driving no sa bahin sang Land Transportation Office. So mga nagaplano nga magkuha sang sining exam sa mga driving school mga kabyanan kung mo-qualify ka mo sa sining quota sang LTO pwede gid no kamo nga maka-apply. Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa ilo kita mga kabyanan sa Iloilo City Government, sa bahin naman sang mga ginapreparahan sang LGU, no? Nga kung sa diin may ara sang festival nga hiwaton to recall ang ining festival, bike festival, nga kung sa diin madamo no mga enthusiasts, mga bikers ang nagapadulong diri sa Iloilo City to join sa sining festival to recall do pila na ni ka year 12 years na no. So hibalo naton ang mga detalye sina with MAO Santiago Doems. Good morning.
Good morning, Bing. Happy Tuesday morning sa mga tagpalamating nato na all set na ang organizer sa Bike Festival para sa selebrasyon sa Iloilo Bike Festival 2026, no? Actually, permila man nato nabatian, pero pati ako na kibot, no, nga ara nagali kita sa ika-12 nga tuig na gina-celebrate ang Bike Festival diri sa Iloilo City, and we know nga isa na sa mga ginakabigid naton nga pride of Iloilo City, no, nga diri ginahiwat ang Bike Festival kay isa man na sa gina-promote nato ng Iloilo City bilang isa ka bike friendly city. Amo na ang whole month ang celebration sang Bike Festival, kag mag-uumpisa ini next week na June 3 hiwaton ang World Bicycle Day, kag may kaangtanan diri ang mahiwaton nga Active Mobility Conference kag Mobility Count, no? Pero ang official nga opening ceremony sa sining Bike Festival hiwaton sa June 5. Kung sa di na mo ning ginatawag naton nga may ara sila sa ginatawag nga Bike to Work Day, nga ginaagda ang tanan nga Ilonggos nga mag-upod, no? Pangunahan ini ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kung sa diin seremonya lang nga bisikleta sila halin sa may Iloilo Business Park pakadto sa ilang nga obra. Actually, bukas ini sa tanan nga Ilonggos nga luyag nga mag-upod, no? Agod ma-promote ang paggamit sang bisikleta. Ang ila to nga gina-highlight is ang bisikleta or any form of alternative mode of transportation dapat gamiton natin bilang primary mode of transportation, no? Kag magamit sang gasolina. Oo, kag siling nila what a better way nga i-promote ang ining kind of or mode of transportation subong nga may ara kita sang energy emergency kag amat-amat pa lang nga nag-stabilize ang presyo sang gatong. So amo na ang Bike to Work Day sa June 5 ina, no? Pagasundan ina sang iban pagid nga mga events nga particularly nag-focus sa mga biking activities and biking sports activities kaangay sang Mega Criterium Race from June 13 to June 14. May araman sang Iloilo Duathlon, Grand Fun Ride, kag ang para naman sa mga kabataan ang Push Bike Race sa June 20, no? So lain-lain ini nga mga activities Bing para sa mga nagkalain-lain man naton nga biker susiya. So may ara kita nga mga professional sports event para gid sa mga nag-compete nga mga bikers naton. May ara kita sa siling nila todo qualifiers for the national nga level nga biking event nga parte sa celebration sa Bike Festival para naman sa mga luyag lang yang mag-join di man gid professional nga biker or ginagamit lang gid regularly, may iban man sila nga options kaangay sa Grand Fun Ride or magupod sila sa Bike to Work, or ang iban pagin siling nila wala sila nagpili, no? Anyone nga may ara sang bike wala sang pili, ang iban to nga pamangkot isang iban kung kaisa na intimidate sila sa mga big gig nga bikes, no? Ang mga malahalon gig nga bikes, pero sila nila open nga mag-upod ang tanan. May araman sang ginatawag nila nga food bike crawl, kung sa diin daw ini street set of mga Joy lang bala, no? ano man po Calorial night market man, pero iniya food bike crawl. So kumbaga pwede ka makabakal or makakaon nga nakabike ikaw. So may mga establishments kita nga mag-uupo sa sining food bike crawl. Ang ini nga mga establishments silang nila magatanyag sila sa mga bike racks kung sa diin pwede dito maka-dine in or makabakal sa pagkaon ng mga bikers. At isa gid na sa mga gina-promote man sang Iloilo City Government kay kung madumduman ninyo few weeks ago, no, ang ginbuksan na groundbreaking sang Iloilo City Government ang ining end of trip facility. Ano ba lang ining mga end of trip facility? Ini ang mga facilities nga mga shower rooms, changing rooms nga tukuron diri sa syudad sang Iloilo para ang mga bikers naton nga ma-bike to work may ara sila sang ilislan, palaliguan antes sila magkadto sa ilang obra. 74 million ang ginpondo sang Department of Transportation para sa sining end of trip facilities. Kung di ko
magsalamay ara kita dara sa may Iloilo Freedom Grandstand ayon kag magapili pa sila sang pila ka mga areas diri sa may bike park sa may Esplanade kung sa diin ipahamtang ang ining mga end of trip facility. So ining mga end of trip facility maga-promote pagid sang ila ginatawag nga active mobility sa syudad. So sa mga kauturan naton nga bikers kag sa mga luyag man magpasakop sa sini mga sporting events kag mga biking events for fun or para sa professional man naton nga pag-compete no sa mga national qualifiers, mabantayan ninyo mga set of activities ang Bike Festival bilogin nga bulan sa Hunyo being from June 3 to June 27. Kanami gali no mga programa sang LGU Yes. in promoting bali tourism man ni siya. Yes. In promoting sang sininga festival. Kag do subong nga mga tiniod no, may mga naka-notice man nga do non-stop ang paghiwat sang fun runs diri sa syudad kag iban pa nga mga sporting events because nga ang Iloilo City very active gid sa pag-promote sa ginatawag nila nga active mobility no. Ang active mobility is inclusive siling nila, hindi lang ini naga-focus para sa mga bikers naton but ang pag-promote sa mga ginakabig wala naton nga e-vehicles being ang wala nagagamit sang fuel. Yes. So, may mga ginatawag sila nga mga e-scooters or Healthy lifestyle. and healthy lifestyle pag regular nga pagdalagan kag iban pa. Kag susubong no, may mga aside pagid sa mga end of trip facilities, may mga ginatukod man kita nga green tunnels diri sa may area sang diversion kag sa Esplanade para maghatag sang dugang pagid nga shade para sa mga luyag naton mag-exercise, mga runners naton kag sa luyag pagid nga mag-practice ang healthy lifestyle diri sa syudad. Okay, kanami gid no, kanami gid June 3 until June 27. to June 27. So may mga activities nga in line with that or Yes. nagaangot sila pero nagapamakot diri Ems si Mayor kabalo magbike. Ako pagid na no, ma-join ko na siya sa Bike to Work Day sa June 5 pero syempre di nato pag-expect nga i-bike niya ginalin sa Iloilo Business Park kadto sa City Hall. Siling kang sang organizers being seremonya lang so Yes. ma-bike lang siya for siguro a few minutes, a few lang meters na distance pero hindi Pero gid si na ano full. si MMDA. Ano gid to ya, ma-join okay, gid siya ya. Kag actually pila ka mga city officials gina encourage man nila nga mag-upod sila nga lito nila hatagan sang incentives ang mga empleyado sang Iloilo City Government nga mag-upod sa bike to work. Kag especially gina-encourage man nila bing pati mga private sector nga tugutan ang ilang nga mga empleyado. Halimbawa man nga temporary anay nga suksok sa hindi na magsuksok sa uniform basta makaparticipate lang sa bike to work. So open to all any June 5, 5:30 AM to 7 o'clock. Baga sundali ni sang opening ceremony sang bike festival. Pero June 3 may ara na ya nga mga May ara na nga activity in line with that. Pero ang ceremony gid ang program officially June 5. mag-join si Mayor Treñas with MMDA Undersecretary Torre amo ng June 5. June 5. Actually, June 5, galibing ang bike to work. Ano lang sila, sundanay lang sila do kumbaga seremonya lang ang 5:30 to 7. Tapos pagka alas 8, amo na ina ang activity. Yes. So, bukas hindi sa tanan nga bikers, no? Kag ang mga empleyado, mga employers, gina-encourage gid nga tugutan ng ilang nga mga empleyado nga just this one time ko, no? Nga upod ang mga empleyado naton kag magbike pagkadto sa ilang nga obra. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugodo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, Emmy Rose Santiago do mga kabiyanan sa isang nga report from the local government unit sang siyudad sang Iloilo sa ginapanghandaan nga bike festival that would be on June 3 to 27. May ara sang paabot nga bisita si Undersecretary Torre, Assistant Secretary Torre nga ako sa diin maga-join gid sa siniya nga kahiwatan.
Maghatag ako na isang pila ka mga panandom sa ako pagbalik si Dr. Daryl Taboada. Mangin kaupod naton sa pila ka mga update sa programa sa Provincial Veterinarian Office. Standby. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Philippine Standard Time, it's 9:44 mga kabyanan. Sa ato sing pagpangalaga diri sa programa, balita issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Sa atong linya, si Dr. Daryl Taboada, ang veterinarian sa probinsya ng Iloilo. May mga programa sini ang Provincial Veterinarian Office, particular sa rabies, no? Kaya mo ini isa sa mga ginatutukan man sang LGU, no, kasang probinsya sang Iloilo nga gina-implement gid all over the province, no, kaga iban pa nga mga programs naton. May pinaka-latest din nga update ang Provincial Veterinarian Office mga kabyanan. Hibalo naton ang ini nga mga update si Dr. Daryl Taboada. Doc, good morning. Welcome liwat Doc sa Radyo Pilipinas. Good morning, Nanding. Good morning sa tanang nga pagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yes, thank you Gidok sang time ha. And I know may mga activity ang imo nga office with regards sa pagpatuman sang vaccination sang rabies. May anong update si ni Doc? Yes, Nanding. Ang Iloilo Provincial Government through sa Office of the Provincial Veterinarian, continue gihapon kita sa aton nga kampanya sa rabies program naton sa probinsya. Medyo nag-delay lang kami gid Nanding sa amon nga mass vaccination, kaya actually from several years ang atong vaccination is February to April. Yes. For this year nag-start kami February pero wala gid namon matapos April because may mga problema kami sa procurement. But subong nag-start na kami, nag-distribute na kami sang bakuna sang May 15. Isang amon naging palagas nga 12,000 doses. So susubong we are hopeful nga malabot mo namong gihapon ang 70% nga vaccination coverage for this year. As of today, ang atong vaccination is 35.49%, which is equivalent na nasa subong sa 111,940 heads sang mga ido. We are hoping nga matapos namon gid ni before mag-start ang rainy season kay simple challenge na ang vaccination kung nagaulan na sa kabarangayan. Yes, versus sa pila to Doc ang ka-percent lang versus sa actual nga target ninyo nga bakunahan Doc?
ang aton nga dog population, ang aton nga vaccination coverage is 35.49%. Okay. Ang aton nga ido nga populasyon sa probinsya is 337,953. So, dapat Ang nabakunahan lang natin ng Bing is 119,940. So, that's 35 point something, Doc, no? Percent, no? Yes, Ma'am Bing. So, dapat ang target nato ninyo is 70% of the... At least 70%. So more or less mga 236,567. So, kaya... Pero with the distribution sa tungod na distribute na nato ng bakuna starting sang May 15, ang second batch ni siya nga gin-procure naton. Malabotan naton ang aton nga vaccination coverage nga 70% kay ang bakuna pa lang halin sa probinsya, more than 70% na ang atong namatag. So, sang last year, Doc, 2025, pila ka percent gani, Doc, taas man tong inyong accomplishment, Doc, do? Yes, ma'am. Ma-reach nato na more than 75% ng atong vaccination coverage last year. Kag atong ginahimudusan gid nato nina kay nakita gid naton ang dako nga pagmubo sang aton nga kaso sang rabies sa probinsya. Kag we are very hopeful nga as of today wala pa gid sang human death man ang probinsya. So tani ma-continue lang ini para at least ma-eliminate naton ang rabies ini sa probinsya sa Iloilo. And Doc, the budget for 2026 or ang ginbakal nyo ito nga 12,000 plus nga vaccines, bali ang amount sina, Doc, is pila? Actually, ang procure natin sa probinsya sa Iloilo. Yes, Doc? Ang Doc Barrel? Okay, nadula sa si Doc. Mundagid hatag. Sorry gid no, aton siniyang i-connect liwat ang aton siniyang telepono with Doc Barrel mga kabyanan sa iya sini nga paghatag sa aton sang update on the vaccination sang vaccination mga kabyanan sang yes, nadula kita, Doc. Hello. Oo, yes. Okay na, Doc. So, bali, ini nga target until ang pagbabakuna kay May 15 lang to na procure. So, until when siya, Doc, ninyo matapos, ayhan? Well, hopefully matapos naman by June. Ang mass vaccination sa kabaranggayan. Kaya nadili lang gid kami. Na-stop ang amon yung mass vaccination because nga nadili ang procurement sa vaccine. So, by June, nga ganin na-delay, Doc, because of the budget na-release ang na? No, it is may process sa procurement process. Okay. Medyo malawig ang procurement process diri sa Capitol to ensure man sang nga masunod man gid ang insakto nga procurement so that is why medyo na-delay kami. And ano pa, Doc, aside from the rabies vaccination sa inyo sininga campaign, ang ASF, Doc, sa province of Iloilo, kamusta, Doc? So far, ang aton nga probinsya, wala naman halos kita sa mga cases sang African swine fever diri sa province. Kag makita na naton ang aton inventory sang aton nga mga baboy diri sa probinsya nga nagtaas naman. As of today, our inventory is 95,862 heads. Kag makita na naton nga gamat-amat na damo ang aton nga mga commercial farms sa pagsagod. So, sang baginigo kita sa ESF, nag-stop gid ni ang tanan naton nga commercial farm diri sa probinsya. Sa Subong, damo na sa ila ang nagbalalik. Kag makita na naton ang confidence sang aton mga farmers sa pagsagod sang baboy. Ang amon lang man gid diri sa probinsya sa Subong ginatutukan is to strengthen gihapon ang biosecurity sa backyard level. We are planning to have a series of biosecurity training sa aton nga mga backyard farmers. More than 1,000 ni siya ka farmers ang aton nga gina-expect nga ma-training
for the entire province for a start sang sini nga programa. Kag ang gusto gid naton nga hindi na madula sa isip sang atong mga farmers nga kung magsagod sila sang baboy dapat may biosecurity ng upod kay lain ang practice subong lain sang una nga pwede ka lang kasagod sa likod balay mo sa subong dapat updan mo gid sang biosecurity measures ang imo nga farm bisan backyard lang ina para nga masustain naton nga hindi maigos. Yes. So as of now, Doc, pila ang inyo accounting for the population sang baboy in Iloilo, sir? Hello? Oo. Pila, Doc, ang aton sa iyang population? Okay. Nag-cutting off ang akon sa iyang connection with Doc Barrel. Pamangkot na to, no? Ang si Doc Barrel, no? Kung pila ang kabilugan subong nga population. Doc, yes, ang kabilugan, Doc, sang population subong sang baboy in Iloilo, Doc, mga pila? As of today, we have 95,862 heads. 87,978 sina ang halin sa smallhold farms. Kag may ara na kita 7,883 halin sa mga commercial farms. Kag ang subong baklanay, Doc, sa buhi sang mga baboy? Ang farm gate price na to nag-range siya 180 to 210. So depende na siya sa klase sang baboy Ang yubo lain ang presyo sang yubo, lain man ang presyo sang nayon, lain man ang presyo sang idik. So 180 to 210 atong farm gate price sa province. So nag-export pa kita, Doc, sa iba ng mga provinces or regions? Sa subong wala na kita gi-export sa other areas. Kita ang nagapasulod diri sa probinsya sang aton nga mga live nga mga baboy. So both sa aton nga incoming shipment halin sa Negros Occidental and other areas may nagasulod man halin sa Palawan, may halin sa may Guimaras and halin sa Bohol and other areas. Nga how kulang ang aton population how? Because of the last time? Kung ilang taon natin, ma'am, kung compared natin sa before ASF natin nga population, dako gid ang population natin ay more than 350,000 ang inventory natin sa una. So sa subong ara lang kita sa mga subong sa 95,000. So kung ilang taon natin, wala pa kita nag-half sang actual natin nga inventory as compared last year sa before ASF. So that is why nga dako gihapon ang incoming shipment sang Negros Occidental sa aton. So the programa man, Doc, ninyo with the Office of the Governor, no? May mga insemination nga Doc? Yes, ma'am. In place man to siyang aton nga actually may ara kami nga ASF recovery. Yes. Nag-distribute kami dito sang mga idik. Yes. Pag naghatag kita sang financial assistance sa mga municipalities nga ibakal nila sa mga idik. But of course, kung lang taon natin, ang total numbers nila is more than, kung lang taon natin, mga ara lang sa 1,600 heads lang ato So, kinanlan pagid namon naton sa dugang. Yes, Doc? Nagautod ang Okay. Yes. So nag-utod ang aton sining line with Dr. Darrell. Yes, siguro last na lang. Yes. Ang aton sining pakigamot kay Doc, last na lang, Doc, kay nag-cutting off ang aton sining line. Yes, Doc, anything pa nga wala ko na pamangkot sa imo? Go ahead, Doc Darrell. Yes, ma'am. Kami sa province, we are working on sa aton mass spay and neutering sa probinsya sa Iloilo. So may ara kita schedule sa mass spay and neuter sa September 1 to 9 sa 8 municipalities sa municipality of Lemery, Ahoy, Pertac Viejo, Anilaw, Cabatuan, Saraga, Pavia and Oton. So 200 heads per municipality ni siya ang schedule namon. May partner kita nga NGOs nga mabulig sa aton diri. So hopefully amo niya subong nga ginatrabaho naton para nga mas damo ang aton makater sa aton nga pagpangapon sa mga idok pagpuring.
Okay. Doc Darrell, thank you good sir sa panahon nga ginhatag mo sa Radyo Pilipinas. Magapakig-angot gihapon kami sa imo liwat, Doc. Yes, ma'am Bing, thank you very much. Kaya mayong aga sa atin. Yes, good morning. Pati ang mga kabiyanan, si Doc Darrell Taboada, ang Provincial Veterinarian sa probinsya ng Iloilo, nga kung sa diin naghatag sa aton sang update regarding sa vaccination sa mga ido, no, mga sapat, no, dala na ida ang mga kuring, no, sa sakop sang Iloilo, and also sa bahin man sang African swine fever, ang ASF mga kaabyanan nga sang una apektado gid, no, ang probinsya sang Iloilo. Subuya nagaamat na recover ang amo iya nga sitwasyon, no, sang baboy iya sa probinsya. Thank you very much mga kabyanan sa inyong pagupod sa Confidence Edition. Ang mga nagbulig sa aton, no, pagdulong sa sining programa, mga reports from Miriam Grace Erenieta, also with Janelle Baclay, and ang Bike Festival, no, nga namin na siya mga kabyanan, bandayin ninyo for those mga bikers, kung mga bike enthusiasts, mag-join kamo sa sinang Bike Festival nga hiwaton by June 3, and also ang bike to work on June 5 mga kabyanan, no less than MNDA Assistant Secretary Torre ang mag-upod with LGU officials sang syudad sang Iloilo. And also, ang balantayan mga kabyanan sa Palarong Pambansa 2026 sa bahin sang Western Visayas, ang aton siniyang mga pambato nga athletes, no. Good luck gid. Hopefully maka number 1, no, if not number 2, no, ang aton siniyang mga mga athletes o delegasyon from Western Visayas. Ang Aklan, Antique, Capiz with Guimaras and Iloilo, ang Aklan, no, nakaunag itong Aklan sa paghatag sang pagkuha sang gold medal, no, sa bahin sang dalagan mga kabyanan. So congratulations sa mga athletes naton ang pagrepresentar sini sang Western Visayas. Mga partners ko naman sa technical side sa studio, si Rochelle Jones Otahero, sa bahin sa transmitter, si Jeffrey Bitita. Tomorrow, parehong oras mga kabyanan, from 9 o'clock until 10, sa pagpangalagad sang programa, Balita Issue, kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Upo naman niya kay JP Hervas, ang inyo sining regular anchor sang sining program. Thank you man sa kay Dr. Darrell Taboada sa iya sining pag-upod sa aton diri subong nga aga sa program. Sa iban pa nga mga balita, impormasyon, magtutok lang sa amon sining Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, and sa mga nagapamati sa radyo, 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga taxi driver naton nga nagapamati kung kaisa sa programa, ang aton siniyang pagtutok mga kabyanan sa sining mga programs dito sa Radyo Pilipinas. Ako naman, si Bing Pabiona, Pilipinas, maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo